si Attorney Nery Colmenares, ang chairperson po ng Bayan Muna at isa nga po sa mga nagdemanda sa Supreme Court. Magandang Mabuhay umaga ka. po sa inyo, Attorney Nery. Ay, magandang umaga, Ted at DJ Chacha. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo. Opo, kayo ho ba ay natutuwa na rin dito sa announcement po ng Presidente? Sabi niya rito, I am happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam po naman ninyong lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang mga departamento but mainly from DPWH, yung 60 billion na yan, ibabalik natin sa PhilHealth. Ano yung reaction, sir? Yes, complete turnaround, Ted. Kasi siyempre, noong panahong nag-oral arguments kami, even before kung nung mag-file kami, sabay din na-justify ng Malacanang at ng DOF na, boy, kailangan to, wala namang mawawala sa PhilHealth kasi et cetera, no? Ngayon, bigla silang may mga statements na tama yun si Presidente kasi dapat mabalik talaga yan, hindi naman talaga kailangan. May mga ganun na silang statement, no? Pero Ted, alam mo, very well argued ng mga petitioners doon sa Korte Suprema ang issue ng PhilHealth. At tingin ko nga, of course, if I may be allowed to guess, posibleng mananalo talaga kami at least sa issue na yun doon eh. Pero in any case, yung mga palubag-loob na yan na galing sa Malacanang, sa totoo lang, hindi na-void o nagiging moot ang desisyon ng Korte Suprema. Kailangan talaga magdesisyon ng Korte Suprema for four reasons. First is, una muna, ang presidential order kasi pwedeng i-revoke yan anytime din eh. Pero pag may desisyon ng Korte Suprema na hindi, ibalik na yan sa PhilHealth, hindi na yan mababali ng presidente. Pwede kasi katulad nito, nagbago isip nila, dati okay na ilipat, ngayon hindi na okay. So kailangan ang Korte Suprema to say na hindi pwede yan. Pangalawa, Ted, ang GAA mismo nagsasabi na yung mga reserve funds, sobrang reserve funds ng GOCC, hindi lang yan PhilHealth ha. In fact, palagi kong sinasabi sa mga target nilang GOCC, ang tingin ko SSS targeted doon, GSIS targeted doon. Mabuti na lang nag-ingay tayo, nag-file tayo ng mga petition sa Korte Suprema, napahinto yon. Pangatlo, may kinuha sila sa PDIC. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation na nag-i-insure ng mga maliliit na mga depositors pag may nangyari sa bangko, 104 billion yung TED. Hindi yun maliit, kaya sa Bayan Muna, memorandum of arguments, reiterate namin yun. 89.9 billion ang nakuha sa PhilHealth, 104 ang sa PDIC. Ibalik nyo rin yun kasi gagastusin nyo yun sa mga kalsada na kung na walang patunguhan sa mga tulay na ginawa nyo kahit walang ilog. Wag na. I-assure naman natin yung ordinary depositors na pag may nangyari sa bangko nila, may pera ang gobyerno na magbayad ng kanilang insurance. So that's the third. At pang-apat, siyempre, may mga ilang issues doon sa petition at least ng Bayan Muna, maliban sa PhilHealth. PhilHealth was just a symptom. Symptom yan ng budgetary process natin, napaka-untransparent at very anomalous. Anong hinihingi na at least namin sa petition namin maliban na ibalik yung pera sa PhilHealth? Una, mag-issue ang Korte Suprema ng parameters sa pag-issue ng Presidential Certification of Emergency, lalo na pag-budget. Kasi alam naman natin, pag certified urgent ng Presidente, kinokollaps nila ang second and third reading. Pwede, nandun ako sa Kongreso, nagsi-second reading kami. Ikaw, Ted, you've probably seen it too. May mga amendments. Hindi na nga namin masundan yung amendments sa second reading eh. Tapos mamaya ipa-approve nila yung second reading na hindi namin alam kung anong pinasok nila doon. But ang worst doon talaga, Ted, after a few minutes, i-approve nila on third reading yung budget. So sabi namin, wala kaming kopya ng budget na ina-approvehan namin. Pwede talaga itong pasukan ng kung ano-anong mga insertions dyan. So, sabi namin sa Korte Suprema, bago ang Presidente mag-issue ng Presidential Certification, kasi nakalagay naman sa Constitution, no bill shall become a law unless it has passed on 3 readings on separate days with a printed copy of the bill being approved, distributed to the members 3 days before the approval para naman alam namin kung anong ina-approvehan namin. Pero ang kailangan dyan, may immediate enactment yung bill. So sabi namin, kasi emergency, kailangan ng immediate enactment.
sabi namin, isabihin ng Presidente sa certification niya, anong emergency certify niya. Pangalawa, ang budget, isi-certify mo ba yon? September sinertified yung budget ng 2024. Tapos kahit ano pang balik-baliktad namin na minadali namin lahat yan, January 1 pa rin yung effect nun eh. Hindi siya magkaroon ng immediate enactment eh. So sabi namin sa Korte Suprema, wag yun. And lastly, of course, yung BICAM. Sabi namin, rendahan nyo po yan, ang BICAM. So we hope the Supreme Court will resolve all this despite the returns sa PhilHealth. Okay, opo. You hope, no, na desisyonan po ito ng Supreme Court. Hindi naman kaya ito na naman agam-agam, ano ho? Hindi naman kaya inunahan na ng Malacanang Supreme Court na kasi nga alam nila na isasabihin ng Supreme Court, oy, mali kayo sa Executive Department, mali kayo dito ho sa binabanggit yung argumento po sa budgeting natin, nakatunog lang ang Malacanang, kaya inunahan nila and most likely baka sabihin ng Supreme Court, nako, wala na tayong dapat desisyonan kasi nga isinuli naman yung pera. At tingin ko, Ted, yung isang rason yan talaga. Kasi gusto nila ma-preempt na yung desisyon at they're hoping din na sabihin ng Korte Suprema, imut an academic na eh. To avoid yung fact na mayroon pang 104 billion sa PDIC. To avoid yung fact na pwede pa nilang gawin yun kasi nasa GAA-ATED eh. Hindi naman dineclare unconstitutional yung ng Korte Suprema ang provision na yon. So they're hoping na ma-preempt yun. Kaya ako, sa totoo lang tiniro ng Presidente ang sarili niya in a sense, di ba? Although humingi kami, ang bayan muna ng TRO, nag-grant ng court, pero ang nahabol dun, 20 billion na lang eh. So, yeah, yun ang tingin ko. They're really trying to preempt the Supreme Court. Opo. Pero dito ho ba, anong take nyo rito na, sorry po pasintabi lang, kumbaga ang spin dito, no, pogi ang Presidente. Correct. Parang nag-pogi siya, cutting their losses, pogi pa siya. Sa akin, Ted, they did it, no? Pumirma siya ng budget so alam niya yung special provision na yun, GOCC, kunan mo, PhilHealth, kunan mo. And nilabanan pa kami doon sa petition, nag-argue pa yung Solgen ng pagkahaba-haba na tama yun. Tapos ngayon, tingin ko, kasi malaking tulong ng mga justices dito. During the questioning, klarong-klaro. Maraming justices yung ayaw sa ginawa sa PhilHealth eh. So tingin nila siguro, cut our losses, ibalik na natin to, baka lang naman na sabihin ng Korte Suprema. Ayos na pala eh. So okay na yon, but hindi ayos yon. As I mentioned a while ago, dapat magdesisyon pa rin. Okay, sige po. So, salamat na marami. May pahabol lang pong tanong si Chacha kung mamarapati po rin nyo. Yes po. Yes. Attorney Nery, may sinasabi yung gobyerno natin, di naman daw po nila ginalaw yung contribution ng mga members. Tapos, 78 lang daw po or 78% lang daw po ng pondo, yun napunta dun sa health-related programs. Ito po ba, totoo po ba ito? Una muna, hawak ko, annex mismo yun eh. Nakalagay na doon ang releases. Ang releases nila, Ted, nakalagay doon sa Department of Treasury. Ang releases nila, kadami-dami na, Ted, ang na-release nilang pondo. Nag-release sila ng 6 billion sa routine repairs of national road. Nag-release sila ng 164 billion sa Panay-Guimaras-Negros Bridge na funded na yan ng isang loan sa Korea. Meron silang counterpart to foreign assistance projects, 39 billion. Sa GIP, yung strengthening government assistance to infrastructure projects, 22.9 billion ang nirelease na nila dyan. So, meron pa silang AFP modernization, 10 billion, meron pa silang kung ano-ano, meron pa silang health, DSWD test, tingin ko mga ayuda na naman itong pinamimigay nila. So, 10 billion din yun. Basically, inamin nila sa papel na ito na may mga na-release na sila. Kaya lang, ito naman, Ted, meron pa rin sobra in a sense. No? So, may 104 billion pa sila from PDIC. So, iyan, because the President has already said na ibalik na yan, yung basic issue, Ted, yung post-operative doctrine, yung hindi na pwedeng maibalik,
ito ngayon, sinasabi na ng executive, hindi pa nagastos yan. Good kung hindi nyo pa nagastos, even if I'm looking at it right now. Pero kung nagastos nyo naman yan, wala kaming pakialam, maghanap kayo ng pondo. Kasi sinabi ng DOF, may mga terminate daw na flood control project. Doon sa statement ng DOF, may mga suspended na flood control projects. Pwede daw yung pagpuna ng ibabalik sa PhilHealth. So, okay, go. Bakit naman namin gastusin yung PhilHealth funds and even PDIC funds for that matter sa mga tulay nyo na ginagawa kahit walang ilog? Opo, So, problema na ng gobyerno kung saan nila kukunin yan. Basta, suspend na yung mga flood control projects na yan, ibalik na sa PhilHealth ang pondo na yan. Opo, sige po. So aantabay tayo. Sana nga po nakikinig ngayon ang kung mamarapatin lang po naman nila no, ang ating mga kagalang-galang na mga maestrado. At itong isyong ito ay bigyan nila ng resolution para hindi na maulit, kumbaga, di ba? Para klarong-klaro na ito pong probisyon ng GAA na ito ay labag sa konstitusyon natin at pati ho yung sinasabing automatic appropriations na nanggagaling sa syntax ay hindi nyo pa pwedeng kalikutin. Diba? At ilaan lamang talaga sa PhilHealth. Salamat po, Attorney Neri. Opo. Ted, if I may lang, dapat huwag lumubay. Tama yung mga sinabi mo bago lang Huwag lumubay ang taong bayan sa PhilHealth issue at least na PhilHealth lang ang issue dito. The bigger problem actually is yung budgetary process natin. Opo. Na dapat napakaraming parameters ang issue ang Korte Suprema to ensure na hindi na maulit ito katulad ng sinabi mo. So it's the budget process ang i-overhaul dito at hindi lang maibalik yung PhilHealth Act. Salamat po na marami muli. Attorney Nery Colmenares. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!